Kinalampag po ng ilang labor groups ang Pasig Regional Trial Court kakasunod po ng inilabas nitong preliminary injunction. Kaugnay po yan ng pagharang sa pagpapatupad ng aumento sa sahod ng mga manggagawa dito po sa Metro Manila. May report si JC Cosico. Yan ang sigaw ng iba't ibang labor at civil society groups sa inilabas na preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court nitong Bebes. Sa utos kasi ng korte, pinalawig pa ang suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa daily minimum wage sa Metro Manila. Noong Hulyo pa dapat ipinatupad ang unang tranche na 60 pesos pero naantala dahil sa desisyon. Nauna nang nag-issue ang Pasig RTC ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage hike matapos itong questionin ng ilang construction companies. Hindi raw kasi nakonsulta ang ilang employers. Ito ay blatant na disrespect sa ating mga manggagawa and the already insufficient wage increase. Barya na nga po, per tranche pa, installment, tapos ngayon hinaharangan pa. It's disgusting because it's very clear na mas kinatigan pa nung judge yung alleged na potential losses ng milyonaryong construction companies kesa dun sa actual suffering, actual losses ng millions of minimum wage earners dito sa NCR. Giit pa ng mga grupo, hindi na sapat ang kinikita ng mga manggagawang Pinoy. Naghain na sila ng petisyon sa Korte Suprema para imbestigahan ang anilay pang-hostage sa taas sweldo. Dati namang sinabi ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na nire-respeto nila ang 85 peso wage order. Susunod din daw sila sa magiging utos ng korte. Pero aminado silang sa ngayon, malaking bagay para sa ilang negosyante ang inilabas nitong injunction. Kasi at least naka-reprieve sila doon sa time ng pagbabayad, yung pagsusource ng cash, ano? Samantala, binatikos ni Labor Secretary Francis Tolentino ang desisyon ng korte. Anya, hindi lamang nito pinipigilan ang dagdag sahod pero inaalis daw nito ang pagkain sa hapag na higit 1 milyong manggagawa sa Metro Manila at kanilang mga pamilya. Kaya gagamitin daw ng ahensya ang lahat ng legal na paraan para mapawalang bisa ang desisyong yan ng korte. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!